Dapat nun talaga binubugbog ka ng tatay mo dahil may sa demonyo ka. Buisit, ang panghi-panghi. Kakaligo ko lang eh. Kapag nakita kitang lumabas, sasabunutan talaga kitang maldita ka. Chismis pa more. Wala kayong alam sa pinagdadaanan ko, pero kung makahusga kayo, akala nyo may alam kayo sa klase ng buhay na meron ako? Kung alam nyo lang, mga buisit. Huwag na huwag kang kagawa ng kahit anong ingay kung ayaw mong laslasin ko yung leg mo. Tatay, maawa po kayo. Tama na. Sige, patayin nyo na lang ako. Patayin mo na ako para mawala na rin ang batang nasa sinapupunan ko. Ang batang bunga ng kademonyahan nyo. Taon 2006. Summer. Bandang 5:00 ng umaga, habang nag-aagaw ang liwanag at dilim, maagang bumangon si Lola Lita at nag-init ng tubig. Bago lumabas, binalikan niya pa si Lolo Ismael sa kanilang kwarto. Abat, ano kayong napapanaginipan ng mokong na ito? Siguro'y nambababae ka sa panaginip mo, no? Aray, naman, ang aga-aga mo naman manakit. Bakit ka ba nanghahampas? Kung gusto mo pang tumabi sa akin ay halika, mahiga ka pa rito. Hindi yung magkasalubong na naman yung mga kilay mo na tig-3 piraso na lamang. Tigilan mo nga ako, Ismael. Kaya ayaw na ayaw kitang pinatatambay sa tindahan dahil malamang kung sino-sinong babae ang sinisipat mo. At pati sa panaginip mo ay pinagpapantasyahan mo pa. Ano ba sinasabi mo dyan? Hindi totoo yan. Ano ka ba naman, Lita? Kung kailan naman tayo tumanda ng ganito ay ngayon ka pa naging selosa. Ay, kahit marami maganda at sexy dyan ay... siguradong hindi naman sila papatol sa akin. Ay, ganon, ha? Asa na yung bulis tambo ko? Kaya pala hanggang panaginip ay pinagpapantasya mo na lang kung sino man babae ang sinipat-sipat mo. Bumangon ka ng lintik ka. Bumili ka ng tinapay at asukal at kaping-kape na ako. Ay! Ito na nga, babangon na. Tutupin ko lang muna itong mga ito. Inaantok pa ako. Ganda pa naman ng panaginip ko. Minsan lamang makakamay sa magandang dalagay na udlot pa. Aray, ang kati-kati na naman ng puwet ko. Kaya ayaw ko nag-uulam na sardinas at mukhang magnanaknak na naman itong... Habang patuloy sa pagkamot, ay nakakunot noon namang naghihintay sa labas ng kwarto si Lola Lita at nakapamewang pa. Baka gusto mong bilisan dyan. Abay, ano pang kinakamot-kamot mo? Ilang buwan na kitang napapansin na panay ang kamot. Siguro ay hindi ka na naman nagpapalit ng brief mo kaya nangangati ka na. Wala ito. May nakapasok lang na langgam. Akin na yung pambili. Huwag ka na masyadong maingay at natutulog pa si Bimbo. Puyat pa naman yun. Madaling araw na nung umuwi. Ayan. Ayusin mo ang pagbili. 1/4 na asukal, tsaka tinapay. Samahan mo na rin ng konting bilis at makapagdating mo ay malamig na itong iniinit kong tubig. Matapos yon, agad na kinuha ni Lola Lita ang walis tingting, lumabas sa bahay at sinundan ng tingin ang noon ay papalabas niyang asawa sa tarangkahan na si Lolo Ismael. Nagsimula na siyang magwalis sa harap ng kanilang bahay. Habang nagwawalis, mula sa di kalayuan, may naririnig siyang iyak na natitiyak niyang nagmumula sa kapitbahay nila na si Kaloy. Napatanaw pa siya sa kinaroroonan ng bahay noon. Mahigit 1 dekada na nang muling bumalik si Kaloy sa kanilang baryo kasama ang anak nito sa kanyang kinakasama. Siya na ang nagpalaki at nagpaaral sa bata. Kilala din yon bilang matapang at walang sinisino kahit sarili nitong kamag-anak. Kaya naman, kahit nagiging usap-usapan na ang tungkol sa pananakit niya sa sarili niyang anak, ay walang sino man ang nagtatangkang makialam.
Sakto naman napatapat si Lolo Ismael sa bahay noon habang naririnig niya ang mga palo ni Kaloy at halos tumitili na sa pag-iyak ang anak niyang 13 taong gulang pa lamang. Dahan-dahan niyang inihakbang ang kanyang mga paa at pilit na pinakikinggan ang sinasabi ng lalaki sa anak nitong si Ella. Napakatigas ng ulo mo. Hanggat nandito ka sa poder ko, ako ang susundin mo. Sa susunod na hindi ka sumunod sa gusto ko, mapapatay talaga kita. Pareho lang kayo ng nanay mo, mga walang kwenta. Tay, tama na po. Tama na. Huwag kang lalabas ng bahay, ha? Sa oras na suwayin mo pa ako, ibibiting kita ng patiwarik. Nanginginig ang tuhod na nakasuksok sa sulok at patuloy sa paghikbi si Ella. Kitang-kita niya ang nanlilisik na mata ng kanyang tatay Kaloy habang iniinda ang mga latay sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Opo, hindi na po, tay. Hindi na po. Samantala, bigla namang binilisan ni Lolo Ismael ang paglalakad habang umiiling-iling. Nakaramdam siya ng labis na awa para sa dalagita mula nang maliit pa lamang, halos araw-araw na pinagmamalupitan yon ng kanyang ama. Wari nila, kay Ella ibinubuhos ni Kaloy ang galit niya sa ina ng bata. Nang makarating sa tindahan si Lolo Ismael, agad naman nakiusisa ang tindero dahil rinig doon ang pagpupumalahaw ni Ella at ang galit na boses ni Kaloy. Ma Ismael, mukhang may happy na naman yung kapitbahay mo, ah. Sinabi mo pa, kawawa talaga yan si Ella. Hindi na lumaki dahil sa bugbog at palo ng Kaloy na yan. Ay, dapat kasi nung pa in-report niya sa DSWD. Sa bagay, nakakatakot kalabanin si Mang Kaloy kung sarili niyang anak nasasaktan niya. Paano pa kaya yung ibang tao na magsusumbong? Ha? Totoo yan. Binata pa lamang yan ay kinatatakutan na yan dito. Sarili niyang kapatid at pinsan ay muntik na nga niya mapatay, kaya walang nangangahas na magsumbong. Lalo na ako. Baka mamaya ay tagain na lamang kami niyan o hindi kaya ay magliyab na lang bigla yung bahay namin. O siya, pabili nga ako ng... Ano po yan? Ano nga ba yung pinabibili ni Lita? Nakalimutan ko tuloy. Siguro ay maglalaba yun. Isang bareta ng sabong panlaba at kape. Ano pa ba? Ay, okay na siguro yan. Babalik na lang ako kung may nakalimutan ako. Eto ang bayad. Matapos mailagay sa supot ang kanyang pinamili, agad nang lumakad ang matanda pabalik sa kanilang bahay. Nakasalubong niya pa si Mang Kaloy na nakayuko at bitbit ang bag na gamit sa pagkakarpintero. Nagkatitigan pa sila ni Lolo Ismael, sabay yumuko na lamang at nagpatay mali siya ang matanda. Pakinig niya ang kalabog ng kanyang dibdib nung mga oras na yon. Lagi rin kasing dala noon ang kanyang malaking kaluban. Kilalang matapang at walang inaatrasan si Kaloy. Lalong naging mas bantog yon maging sa mga karatig lugar nang minsang mapabalita na nakapatay ng aswang. Umuwi kasi yon kasama ang kanyang kinakasama na ipinagbubuntis pa lamang si Ella. Bagamat buntis ay natipuhan yon ng aswang na matagal na ring nambibiktima maging sa iba pang lugar. Mapangahas na pumasok yon sa bahay kaya naman napuruhan ni Kaloy gamit ang kanyang itak. Kinaumagahan, isang matandang babae na pinaghihinalaang aswang ang napabalitang patay dahil sa napakarami noong sugat. Para masigurong hindi na sila mababalikan ng mga kalahi noon, ay agad din nilisan ni Kaloy ang baryo kasama ang kanyang kinakasama. Bumalik lamang yon nang tuluyan na siyang hiwalayan ng nanay ni Ella at nagpasyang doon na permanenteng manirahan kasama ang kanilang anak. Samantala, napakamot ulo na si Lola Lita sa kahihintay sa kanyang asawa.
Nakapamewang yun at sumandal sa may tarangkahan, nakatanaw sa naglalakad na si Lolo Ismael at palingon-lingon sa bahay ni Mang Kaloy. Ang aga-aga ay talagang pinaiinit ng gurang na to ang ulo ko, ah. Hoy! Baka gusto mong bilisan ang paglalakad at malamig na yung tubig. Kahit kailan talaga inuuna mo pa ang pagiging tsismoso mo. Binilisan na lamang ni Lolo Ismael ang kanyang hakbang at pangising-ngising lumapit sa kanyang asawa. Huwag ka na magalit dyan, baka tumanda yung itsura mo. Yan na yung pinabili mo. Bareta at kape, anong gagawin ko sa mga ito? Tatamis ba yung kape mo kapag nilagyan ko ng sabong panlaba, ha? Napakabobo mo talagang utusan. Aray ko, masakit. Huwag ka na magalit. Ibabalik ko na lamang. Ibabalik? Tapos anong oras ka na naman makakauwi? Yan ang problema sa iyo eh. Kapag napapakwento ka na, nawawala na sa isip mo ang bibilhin mo. Ulyanin ka na talaga. Ay naku, nang gigigil ako sa iyo. Napapakamot ulo namang bumangon si Bimbo para usisain kung bakit nag-iingay na naman ang kanyang Lola Lita. Lola, ano po ba't ang aga-agay napakaingay nyo naman? Ano pa nga ba? Itong lola mo kahit kailan ay hindi na tumama sa inutos ko. Tingnan mo ito, Apo. Ang sabi ko'y bumili ng tinapay at asukal. Ang binili ay bareta. Ay, mamumuti talaga at malalagas ang lahat ng buhok ko sa'yo. Nakakainis ka. Pasensya na. Nakalimutan ko nga. Ay, kayo talaga. Lola, wag na kayong magalit. Hindi po ba't nagbilin ako sa inyo kahapon na yung asukal at tinapay na binili ko ay iniligay ko muna sa may bigasan para hindi lang gamin? Ay, oo nga, ano. Nakalimutan ko rin. Buti naman at pinaalala mo. Ay siya, pasensya na kung naistorbo ang tulog mo. Maigi pa ay magkape na muna tayo at bumalik ka na lang sa pagtulog pagkatapos. Hindi na po ako makakatulog kapag nagkape na ako, Lola. At saka, lalong hindi po ako makakatulog kung maghapon yung aawayin si Lolo. Sige na, Apo. Matulog ka na ulit. Tatambay na lang muna ako sa tindahan pagkatapos magkape ng hindi na magbungangayan lola mo. Ay, sus! Ako pa lumabas na masama. Ismael, hindi ako magiging ganito kaingay kung hindi ka pasaway. Mula noon hanggang ngayon di ka na nagbago. Ewan ko ba kung bakit ako nagtsatsaga pa sa'yo? Ga naman, huwag ka na kasi nagagalit. Sige ka, madadagdagan yung wrinkles mo at lalong humahaba yung uso mo. Tigilan mo ako. Ikaw na magtimpla ng kape nang matapos ko na itong winawalis ka. O na, ipahinga mo na rin yung bunganga mo. Yan likod mo pala. Ako na magwawalis dyan. Pumasok ka na sa loob. Aba, magkakasipon pa yata ako ah. Ay, ibang klase talaga tong lolo at lola ko. Ay, ang sakit tuloy ng ulo ko. Kung kailan naman nagka-girlfriend na ako sa panaginip, tsaka pa na-istorbong tulog ko. Pambira naman talaga oh. Nagtatrabaho sa isang karinderya sa bayan si Bimbo bilang kusinero. Yun kasi ang talentong ipinamana sa kanya ng kanyang yumaong ama at ina. May sariling restaurant ang mag-asawa, ngunit sa kasamaang palad, namatay yon dahil sa sunog kasama ng negosyong ipinundar nila sa Maynila. 15 taon pa lamang noon si Bimbo, ngunit hanggang sa kasalukuyan, hindi niya pa rin maiwasang malungkot kapag naaalala niya ang kanyang nanay at tatay. Sa kabilang banda, habang nagtatrabaho si Kaloy sa bahay na pinapaayos ng dalagang si Patricia, nakangiting pinagmamasdan siya noon. Napahanga ang babae sa magandang pagkakaayos ng kanyang kusina. Nagkakilala sila nang minsang pumasyal si Patricia sa bahay ng isa sa malapit na kaibigan ng kanyang ama. Si Mang Kaloy din kasi ang isa sa mga trabahante nang pinapagawa nila ang kanilang bahay. Maayos kasi yung magtrabaho, kaya kahit may kasungitan, maraming kumukuha sa kanya na karaniwan ay umaabot sa mga karatig baryo.
Kung may kasamahan o katuwang sa pagtatrabaho, ay kalmadong ginagawa lamang niya ang nakatoka sa kanyang gawain at hindi gaanong nakikipagkwentuhan. Gusto niya kasing matapos agad ang kanyang ginagawa, lalo na't mag-isa lamang sa bahay si Ella. Nung maliit pa yon, kasama niya ang bata kapag siya ay nagtatrabaho. Nagdadala lamang siya ng bigas at duyan na tutulugan ng kanyang anak. Kapag wala namang trabaho, taniman ng gulay at nyugan ang kanyang pinagkakaabalahan. Kinuha ni Patricia ang isang pitsil ng tubig at baso sa kusina at tinawag si Mang Kaloy. Kaloy, uminom ka muna ng tubig. Kanina ka pa nagtatrabaho dyan, siguradong nauuhaw ka na. Agad namang lumapit si Kaloy sa babae. Salamat, Patricia. Grabe, ang init ngayon. Mas lalo tuloy sumasakit ang ulo ko. Bakit? May lagnat ka ba? Masama bang pakiramdam mo? Ay, wala. Masyado ka naman maalalahanin. Ay, sumasakit lang ang ulo ko sa dami ng iniisip, tapos dumagdag pa ang pasaway kong anak na saksakan ng tigas ng ulo. Yung anak mong si Ella? Bakit? Mukha naman siya mabait Mukha lang anghel yon, pero habang tumatagal ay nagiging pasaway na at lakwatsyera. Alam mo, nagsisisi nga ako na pinag-aral ko ang batang yun eh. Sa halip na maging masunurin, natuto pang sumagot-sagot sa akin. Baka naman nangangatwiran lang. Anak ko lang siya, at kung ano sabihin ko, dapat sinusunod niya. Akong bumubuhay sa kanya, no? Ako lahat mula nung layasan kami ng magaling niyang ina, kaya wala siya sa mundong to kung wala ako. Utang niyan lahat sa akin, kaya wala siyang karapatang suwayin ako. Alam mo, Kaloy, mahirap talaga kapag nagdadalaga na at walang ina. Ako nga, nung nawala sa akin ang nanay ko, halos hindi ko na alam kung paano itutuloy ang buhay ko eh. Kaya naiintindihan kong nararamdaman ng anak mo. Naghahanap lang siya ng kalinga ng isang ina. Siguradong naghahanap siya ng makakausap at mapagsasabihan. Kaya dapat nag-aasawa ka na lang ulit eh. At sino naman ang magkakagusto pa sa akin? May isa na akong anak, hindi rin ako mapera at... Kaloy, hindi naman rason yon. Alam mo, minsan, kailangan lang talasan natin ang pakiramdam natin at buksan natin na maayos ang mga mata natin para makita ang hinahanap natin. O kaya, baka yung taong para sa iyo ay nandyan lamang sa tabi-tabi. Napakaswerte nga ng babaeng mamahalin mo eh dahil marunong ka sa buhay, masipag, mabait, kaya ang totoo niyan, ang gaan-gaan ng loob ko sa'yo. Hinawakan ni Patricia ang muka ng lalaki. Halos hindi makapagsalita si Kaloy, lalo na nang marahang hagkan yun ni Patricia. Malay mo, kaya ka pala iniwan ng kasintahan mo noon dahil akong babaeng nakalaan para sa'yo. Matagal ko na ring hinintay na makatagpo ng katulad mo. At ngayon nandito ka na. Hindi na kita pakakawalan pa, Kaloy. Sa kabilang banda, palingon-lingon si Atoy bago lumusot sa tarangkahan ng bahay ni na Ella. Pagkatapos ay sumilip muna siya sa awang ng pinto at siniguro na wala doon si Mang Kaloy. Ella? Ella, nandyan ka ba? Naririnig mo ba ako? Nang marinig ni Ella ang boses ng kanyang kaibigan, agad siyang bumangon at dahan-dahan na naglakad papunta sa may pintuan. Atoy, anong ginagawa mo rito? Hindi ka rin pumasok? Recess naman, kaya tumakas muna ako. Doon ako dumaan sa may likod ng classroom natin. Nag-alala kasi ako sa iyo eh. Ano ba nangyari? Pinalo ka na naman ba ng tatay mo? Oo. Hindi naman nabago yon. Hindi ko alam kung kailan ulit ako makakapasok. Nagalit siya dahil ginabi ako ng uwi. Ayaw niya maniwala na gumawa lamang tayo ng project. Kaya ayun, mula kagabi hanggang kaninang umaga, pinalo-palo niya ako. Baka hindi na ako makapasok pa, Atoy. Huwag ka magkukwento sa mga kaklase natin, ha? Pati sa teacher natin. Nakakahiya. Baka pagtawanan nila ako. Huwag ka mag-alala. Wala naman akong ibang pagsasabihan. Ay, napakasama talaga ng ugali ng tatay mo. Huwag ka mag-alala.
kapag nakapagtapos na ako at gumanda ang buhay ko, itatakas kita dito at hindi na tayo magpapakita sa tatay mo. Hindi ka na niya masasaktan. Oh, ito nga pala, bumili ako ng suman. Sa'yo na lang yan, baka hindi ka pa kumakain. Inilusot yun ni Atoy sa maliit na awang para maibigay sa kanyang kaibigan na si Ella. Alis na ako ha, huwag ka mag-alala. Kung hindi ka pa makakapasok bukas, babalikan ulit kita. Huwag ka nang umiyak at sundin mo na lang muna ang tatay mo para hindi ka na niya masaktan. Kahit anong sabihin niya, huwag mo na lang sagutin, ha? Maawa ka dyan sa katawan mo. Puro ka na lang pasa at latay. Ay. O sige na, babay na Ella. Kainin mo na agad yung suman at uminom ka na maraming tubig. Salamat, Atoy. Umalis ka na at baka mapagalitan ka pa ng teacher natin. Agad nang lumusot si Atoy sa bakod at tumakbo papunta sa kanilang eskwelahan. 2 babae naman noon ang napadaan at nakakita sa binatilyo. Ayun! Kaya naman pala nabubugbog ng ama dahil may taglay na kalandian. Siguro kung ano-anong milagrong ginagawa ng mga yan. Oo nga, kay babata pa ay masyado na mapupusok. Ay, Sus Mariosep! Nakasilip naman sa may bintana si Ella habang kumakain ng suman at pinagmamasdan ang 2 babae. Bahagya niyang naririnig ang pagbubulong-bulungan ng mga yon. Mga tsismoso talaga. Wala na kayong ginawa kundi gumawa ng kwento at makialam sa buhay ng iba. Teka. Ngumisi ang dalagita at nag-isip ng paraan kung paano mapapalapit ang 2 babae na walang tigil pa rin sa pagkukwentuhan. Ang sakit! Tulong! Tulungan niyo po ako! Nagtinginan ang 2 babae at lumusot sa awang kung saan dumaan si Atoy at lumapit sa may bintana kung saan nagmumula ang boses ni Ella. Kinuha ng dalaginding ang arinola na ginagamit nila sa gabi dahil nasa labas ng bahay ang kanilang CR. Binuksan niya yon at tinitigan, sabay na pangiwi sa panghi ng laman noon. Habang tinatawag ng 2 babae ang kanyang pangalan at pilit na sinisilip siya sa bintana, ay ibinuhos niya ang ihi sa 2. Halos masuka at nagsisigaw ang mga yon sa labas habang nagpipigil naman ng tawa si Ella na nasa loob ng kanilang bahay. Dapat lang talagang pinubugbog ka ng tatay mo dahil may sa demonyo ka. Buisit ang panghi-panghi. Kakaligo ko lang eh. Ay, kapag nakita kitang lumabas, sasabunutan kitang maldita ka. Chismis pa more. Wala kayong alam sa pinagdadaanan ko pero kayo patong kung husgahan ako. Parang alam nyo kung anong klaseng buhay meron ako. Kung alam nyo lang, ay, mga biset. Makalipas ang ilang araw, napapansin ni Ella ang tila pagbabago ng kanyang ama. Pinayagan siya nung pumasok at binigyan pa siya ng baon. Gabi na rin kung umuwi yon at pagdating ay natutulog na, bagay na ikinatuwa naman ng dalaga. Naikwento niya ang bagay na yon sa kanyang matalik na kaibigan na si Atoy habang sila ay papauwi galing sa kanilang eskwelahan. Alam mo, Atoy, sana tuloy-tuloy ng pagiging masayahin ni tatay. Hindi ko alam kung paano o ano nangyayari sa kanya, pero nagpapasalamat ako dahil mabait na siya sa akin ngayon. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Ay, mabuti naman ang tuluyan ng gumaling ang mga pasamo sa katawan. Alam kong hirap na hirap ka na magsinungaling sa mga teacher at kaklase natin kapag tinatanong ka. Alam mo kung ako sa'yo, magsusumbong na ako. Sigurado makukulong yan tatay mo. Hindi pwede. Hindi ko pa kayang buhayin ang sarili ko. Isa pa, saan naman ako pupunta? Maliban sa'yo, wala namang ibang tutulong sa akin. Sa totoo lang, marami ka pang hindi alam sa kademonyohan ng tatay ko, pero sa ngayon, kailangan ko pa rin naman siya. Marami. Minor de edad ka pa, kaya tutulungan ka ng DSWD. Sila pa magpapakulong sa tatay mo. At saka, pwede mo naman hanapin ang nanay mo eh. Atoy, si tatay na lang ang pamilya ko. Iniwan nga ako ni nanay, diba? Kasalanan niya kung bakit ganito ang buhay ko ngayon. Ay, kahit ano mangyari, tatay ko pa rin siya. Napailing-iling na lamang si Atoy dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan.
Marahan namang ngumiti ang dalaga, sabay na pabuntong hininga at nagpatuloy sa paglalakad. Inihatid pa yon ng tingin ni Atoy para masigurong ligtas na makakauwi ang kanyang kaibigan. Samantala, lumipas pa ang mga araw. Habang masayang nakatanaw si Patricia sa bintana, malayo pa ay nakikilala niya na ang paparating na si Kaloy. Alam niya na hindi siya matitiis ng lalaki na hindi makita kahit saglit lang sa isang araw. May mga gabi na doon na rin yon natutulog. Naging mas malalim na ang kanilang relasyon na labis namang ikinatuwa ng babae. Gustong-gusto kasi nung maging parte ng buhay ng mag-ama. Handa siyang tumayo bilang pangalawang ina ni Ella. Kaloy, kumusta? Buti naman napadalaw ka. Magagabi na. Kumusta ang trabaho mo? Napagod ka ba? Paano naman ako mapapagod kapag ganyang kaganda ang ngiting sumasalubong sa akin? Ikaw talaga? Dinadaan mo na naman ako dyan sa pambobola mo, ha? Tuloy ka, halika. Maupo ka muna dito. Ikukuha lang kita ng merienda. Nagluto nga rin pala ako ng ulam para sa hapunan. Sakto, dalhan mo si Ella para naman hindi na kayo mag-isip pa ng kung anong uulamin mamaya. Siya nga pala, nasabi mo na ba kay Ellang tungkol sa atin? Malapit na. Huwag mo na munang isipin yan. Ang importante naman ay maayos ang pagsasama natin. Sa madaling salita hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam ang tungkol sa atin. Tama ba ako? Darating din tayo dyan. Tsaka siguradong nakakahalata na naman siya. Madalas gabing-gabi na akong umuwi. Tapos may pasalubong pa akong pagkain na padala mo. Yun na nga eh. Nakakahalata naman na pala eh. Bakit hindi mo pa rin masabi? Teka, baka naman ayaw mo lang sabihin sa kanya kasi hanggang ngayon umaasa ka pa rin na magkakabalikan pa kayo ng nanay ng anak mo. Patricia naman, ayan ka na naman eh. Masyado mo namang pinapairal yung pagiging selosa mo. Ano bang gusto mong maramdaman ko? Pakiramdam ko, ikinakahiya mo ko eh. Tinatago mo ko kaya... Ay, huwag ka nang magalit. Sige, sasabihin ko na sa kanya at sa susunod na linggo, ipapakilala na kita sa kanya. Huwag ka nang magtampo. Alam mo namang, mahal na mahal kita eh. Ikaw naman kasi, kailangan pa talaga na magtampo ako, magalit ako para... Tama na. Sorry na. Mahigpit na lamang naniyakap at hinagkan ni Kaloy si Patricia. Matamis ng ngiti naman ang itinugon nito sa kanyang kasintahan. Mababakas sa mukha ng babae ang kakaibang saya na hindi niya maipaliwanag. Hindi na siya makapaghintay sa kanilang pagkikita ni Ella. Nang gabi ring yun, papauwi na si Kaloy nang mapadaan sa bahay ng isa sa mga kasamahan niya sa pagkakarpintero. Nagkakasiyahan ang mga yun kasama ang iba pa nilang katrabaho habang nag-iinuman. Isang 4 kantos at may pulutan na inihaw na isda. Niyaya siya at hindi tumanggi, kaya naman napaupo na rin yun at hindi niya namalayan na naparami na pala ang kanyang nainom. Bandang 11:00 na ng gabi nang siya ay magpaalam sa kanyang mga kainuman. Mga pre, pasensya na ha. Sa susunod na lang ulit. Walang kasama yung anak ko sa bahay at baka hindi pa nag-aapunan yun. Masyado ka naman nagmamadali, pare. Maaga pa. May isang bote pa tayo rito. Ay, kung sa bagay, mukhang sanay na sanay ka naman na minabadali mo ang lahat. Si Patricia nga, nakuha mo agad eh. Bigla na lamang nagpanting ang tenga noon at kinwelyuhan ang isa sa kanyang mga kainuman. Piliin mong tatarantaduhin mo ah. Hindi mo ako kilala. Sa susunod, kung ganyan pa rin kabastos ang bunganga mo, ni isa, wala sa ngipin mo matitira. Ultimo yung bulok na bagang mo. Kinuha ang kanyang bitbit at inayos ang kaluban ng kanyang itak. Dinuro-duro pa ang noon ay halos maihinang kainuman. Mainit ang ulo na umuwi at nagsasalita pa yon habang naglalakad.
Nang makarating sa bahay, sa may tarangkahan pa lamang ay tinatawag na ang pangalan ng kanyang anak. Suot ni Ella ang bestidang pantulog, nanginginig ang tuhod at kamay na binuksan ang kanilang pinto. Tay, bakit ho kayo? Lasing po kayo? Hindi ako lasing. O yan, kumain ka. Kumain ka ng marami, ha? Ayos, Ang ganda ng suot mong damit, Buti naman para laging matutuwa si tatay. Akma sanang hahawakan noon ang braso ni Ella nang biglang umiwas ang dalaga. Abat, iniiwasan mo na ba ako? Nandidiri ka, ha? Nanlilisik ang mga mata at hinila papunta sa isang kwarto si Ella. Sabay isinara ang pinto. Wala kang karapatang bastusin ako. Pag-aari kita at kahit anong gawin ko sa'yo, wala kang karapatang magreklamo. Malinaw naman sa'yo yan, hindi ba? Sagot! Opo, tay. Opo. Yan! Napakaganda mo, anak. Kaya mahal na mahal ka ni tatay, At sabi ko naman sa'yo, basta susundin mo lang lahat ng gusto ko, hindi ka masasaktan. Kaya pagbigyan mo na lang ang gusto ni tatay, ha? Mula 10 taon, nararanasan niya na ang bagay na yun. At sa ganoong pagkakataon ay tanging paghikbi lamang ang kaya niyang gawin upang maibsan ang sakit at galit na kanyang nararamdaman. Kapag nanlalaban siya, ay samot-saring palo, sampal at hampas ng sinturon ang kanyang natatamo. Ilang beses na rin siyang tinutukan ng patalim na tila ba sa paulit-ulit ay nasanay na lamang ang dalaga. Patuloy sa pagpatak ang luha ni Ella habang pinagmamasdan ang kanyang hubot-hubad na katawan na punong-puno ng latay at mga pasa. May bago at mga hindi pa tuluyang naghihilom. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang boses habang nakabaluktot na yakap ang kanyang mga tuhod, samantalang ang kanyang ama ay humihilik at tulog na. Maraming pagkakataon na gusto niya na lamang subukang saksakin ang kanyang ama habang natutulog, ngunit hindi niya magawa. Darating ang araw na lahat ng to. Lahat ng kademonyohan mo ay pagbabayaran mo. Hindi sa lahat ng oras malakas ka. Kapag dumating ang araw na tumanda ka at magkasakit ka, kahit gumapang ka pa sa lupa, hindi kita tutulungan. Kinaumagahan. Pagkabangon ay agad na bumungad kay Kaloy ang mga pasa ng kanyang anak. Napailing-iling yon, sabay na pabuntong hininga. Hindi pwedeng makita ni Patricia ang mga pasa niya. Wala siyang pwedeng malaman tungkol sa nangyayari sa loob ng bahay na to. Gamutin mo yung mga pasa mo. Mula ngayon, huwag ka rin magsusuot ng maigsi para hindi makita mga yan. Huwag ka munang papasok, ha? Tumingin lamang sa kisame si Ella habang patuloy sa pagsasalita si Kaloy. May mga pagkakataon na ayaw niya na lamang tingnan ang muka ng kanyang ama. Lumabas ng kwarto at dali-daling naligo ang lalaki. Bago umalis, bumili muna yon ng ulam para sa kanyang anak. Bumangon ka na dyan. Mag-almusal ka na at asikasuhin mo na yung sarili mo. Hindi ka muna pwedeng lumabas ng bahay at tumigil ka na sa pakikipagkaibigan sa atoy na yon kung ayaw mong pugutan ko siya ng ulo. Katulad ng nakagawian, kinandado ni Kaloy ang pinto at tarangkahan. Walang ganang bumangon at tumungo si Ella sa lababo. Paulit-ulit yung naghilamos habang sa inaalala lahat ng pinagdaanan niya sa kanyang sariling ama. Hindi niya namalayan na napahagulhol na lamang siya at sinasakal na ang kanyang sarili hanggang sa nahirapan na yung huminga. Ayoko na. Pagod na ako sa impyernong bahay na to.
Samantala, habang nagkakape ang mag-asawang sina Lola Lita at Ismael, pati na rin ang apo nilang si Bimbo, may kung anong tinatanaw si Lolo Ismael habang hawak ng kanyang kanang kamay ang tasa at ang kaliwang kamay ay kinakamot ang kanyang puwet. Lo, ano ba yan? Ano ba yung lagi niyong kinakamot? Kailan ba naman tumigil sa pagkakamot yan, lolo mo? Kaya wag kang magkakamaling gamitin ang sabon niya kung ayaw mo magkaroon ng mapa ng Pilipinas yung put mo. Jesus, kaya pala nagtataka ako kung bakit minsan may bigla na lamang tumutubong buni dito sa tagiliran ko. Ikaw palang salarin, Lo? Ano magagawa ko? Halos 1 taon ko nang ginagamot ito. Habang tumatagal ay lalong lumalaki at... wala namang amoy pero saksakan ng kati. Ay, lintik ka! Kapag ako nahawa niyan ay palalayasin kita rito. Ayan, mag-aaway na naman kayo. Hamot, bibilhan ko kayo ng mas mainam na gamot sa galis, sa pangangatilo. Maigi pa, Apo, para sumarap-sarap naman ang tulog ko. Maiba ko. Nakikita niyo pa ba si Ella? Mukhang hindi na lumalabas ng bahay. Baka naman nabuntis na ng kasama niya laging si Atoy. Parang kagabi ay umuwi na namang lasing si Kaloy. Lo, tumigil na nga kayo sa pakikiusyoso sa mag-amang yun. Maigi nang nag-iingat. Alam niyo naman. Hayaan mo siya. At kapag yan ay nahuli ni Kaloy na nakikipaghuntahan dun sa tindahan, mapuputulang ka talaga ng dila, Ismael. Sinasabi ko sa iyo, kung kailan ka pa tumanda ay doon ka pa naging tsismoso. Buti sana kung tama yung sinasabi mo mali-mali naman. Kaya talagang hindi na ako magtataka kung mabubugbog ka dahil sa katabilan ng dila mo. Kung sakali man na hindi na kaya ni Ella ang pananakit sa kanya, siguradong siya na mismong gagawa ng paraan para takasan ng tatay niya, o di kaya ay magreklamo. May isip naman na siya. Nakakaawa nga kung iisipin, pero hindi rin naman natin alam kung anong buong kwento. Malay mo may kasalanan din siya kaya siya napag-iinitan ng ama niya, o sadya talagang may saltik lamang yung si Kaloy. Hay! Ang nakakatakot, kung may iba pang kalokohang ginagawa yang si Kaloy kay Ella. Nako, kawawa yung bata kapag nagkataon. Lagi pa naman siyang lasing. Abat, talaga namang hihirit ka pa. Ismael, sinasabi ko sa iyo kung gusto mo pang mabuhay ng matagal, itiko mo yung bibig mo. Baka makita ka na lang namin na nakahandusay dyan sa daan. Wag naman sana. Ako nga'y di na halos tumatambay. Lumalabas na lamang ako kapag bumibili ng kape at ano nga ba yon? Sabon panlaba. Sabon panlaba ka na naman. Bibili lamang ng kape, inaabot naman ng siyam-siyam. Mas marami pa yung kwento, mali-mali pa ang binibili. Napakamot ulo na lamang si Bimbo at pasimpleng iniwan ang lolo at lolo niya na noon ay nagbabangayan pa rin. Maya-maya pa lumabas muli ang binata at ipinakita sa 2 matanda ang larawan ng mga patay na manok na pinasa sa kanya ng kanyang kaibigan sa karatig barangay. Grabe, napakarami naman. Imposible naman na kagagawan ng tao yan. Laman loob lang ang pinuntirya. Nako, baka may aswang na naman na pag-alagalat ng bibiktima ng mga hayop dito. Hindi naman na bago yan. Sadyang may aswang dito sa lugar natin. Mabuti nga at hayop lamang ang binibiktima. Nung kapanahunan namin ay halos gabi-gabing nambibiktima ng mga buntis ang mga yan. Pati na rin yung mga may sakit. Nung ipinagbubuntis ko ang tatay mo noon, kung ano-anong pangontra ang ginagamit namin, may taboy lamang ang mga aswang na umaali-aligid hanggang sa may panganak ko siya. Kaya ikaw, mag-iingat ka. Madalas ka pa namang umuwi ng alanganing oras. Mula nung araw na yun, naging matunog na naman ang kwento sa pananalasa ng aswang sa mga karatig lugar, na labis namang ikinababahala ng mga tao, lalo na ng mga naapektuhan. Maraming kabuhayan na rin ang naperwisyo at nabalot na ng takot at pangamba ang mga tao
sa kung anumang pwede pang mas malalang mangyari. Makalipas ang 1 linggo, pumasok nang muli sa paaralan si Ella. Kapansin-pansin ang pag-iwas nito sa kanyang mga kaklase at maging sa kanyang matalik na kaibigan na si Atoy. Pinagalitan pa yun ng kanyang mga guro dahil napapadalas na ang pagliban niya sa klase. Nangako naman ng dalaga na magpapasa ng mga kulang niya sa bawat subject upang makapasa sa kanilang klase. Ilang beses na ring tinanong yon ng kanyang mga guro, ngunit hindi naman nagsasabi ng totoo ang dalaga. Minsan na ring bumisita ang advisor nito sa kanilang bahay, ngunit lagi namang hindi maabutan si Mang Kaloy. Nang uwian na, bandang 3:00 ng hapon, nagmamadaling lumabas ng silid-aralan si Ella. Lakad-takbo namang sinundan siya ni Atoy. Ano bang problema nun? Ella! Ella! Hintayin mo ako! Bakit mo ba ako iniiwasan? Ano ba nangyayari? Pasensya ka na. Kailangan ko nang umuwi. Tsaka na lang tayo mag-usap. May kailangan lang akong asikasuhin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nararamdaman kong, Atoy, tama na. Nakikiusap ako, wag mo na lamang akong intindihin. Kaya ko naman ang sarili ko. Kaya mula ngayon, sarili mo na lang ang intindihin mo. Kalimutan mo na magkaibigan tayo dahil hindi ko naman na kailangan ng tulong mo. Yun ba talaga ang gusto mo? Sige, mula ngayon, hindi na ako makikialam sa'yo. Agad na lamang tumalikod si Ella at pinigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Salungat man sa kanyang kalooban ang pag-iwas sa kaibigan, kailangan niyang gawin yon dahil sa mahigpit na siyang pinagbabawalan ng kanyang ama. Habang naglalakad ang dalagita ay ramdam niya ang bigat ng kanyang dibdib. Bumuntong hininga na lamang siya at mas lalo pang binilisan ang paglalakad. Nang makarating sa bahay, malayo pa siya ay napansin niya na ang babaeng nakaupo sa kanilang balkonahe. Dumiretso siya sa paglalakad at nakaramdam ng kakaibang kaba. Inisip niya na maaaring yun ang kanyang ina. Nang makalapit na ay agad siyang nagmano at mahigpit niya yung niyakap. Kayo po bang nanay ko? Kukunin niyo na po ba ako? Anong ibig mong sabihin, Iha? Magsasalita pa sana ang babae nang biglang lumabas si Kaloy mula sa loob ng kanilang bahay. Oh, nandito ka na pala, Ella. Iginiya pa noon ang kanang kamay sa kanyang anak para magmano. Kawaan ka ng Diyos. Siya nga pala, nagmano ka na ba sa Tita Patricia mo? Nako, wag na, hindi naman na kailangan. Hi, Ella. Ako nga pala ang kasintahan ng tatay mo. Sana'y magkasundo tayo dahil isa sa mga araw na ito, dito na rin ako titira. Alam mo, napakaganda mo palang bata. Bagay na bagay tayong maging mag-ina. Talaga ho? Dito na po kayo titira? Darating din tayo dyan, pero hindi pa sa ngayon. Matagal pa yon, pero gusto kong magkakilala at magkasundo kayo. Wala naman pong problema sa akin kung dito na po titira si Tita Patricia. Gusto ko nga po yun para may nanay na ako at... Pag-uusapan muna namin yan ng Tita Patricia mo. Mabuti pa, magmerienda ka na at magsaing pagkatapos. Kasabay natin siya maghapunan. Kami na lang ng papa mo magluluto ng ulam. Dalagang-dalaga na pala siya. Mukhang magkakasundo nga kami ng anak mo. Sabi ko sa'yo, diba? Mukhang naghahanap lang siya ng kalinga ng isang ina. Alam mo, malaking bagay kung may tatayong ina para sa kanya. Ay, maninibago ka sa bahay naming to. Masyadong malayo sa itsura ng tinitirhan mo. Uuwi-uwi pa rin naman ako sa bahay. Pwede rin naman na dito na lang tayo tumira. Lumipat na lamang si Ella ng eskwelahan sa susunod na pasukan. Pansamantalay, dito muna tayo. Makalipas ang ilang linggo, sa patuloy na pangungumbinsi ni Patricia kay Kaloy, tuluyan nang ang pumayag yon na magsama na sila sa iisang bubong. Masayang-masaya naman si Ella.
Pakiramdam niya nagkaroon siya ng kalayaan mula sa pang-aabuso ng kanyang ama sa halos ilang araw pa lamang na paninirahan noon sa kanilang bahay. Isang araw, habang nasa trabaho si Kaloy at nag-aasikaso naman sa kusina si Patricia, napansin niya na hirap kumilos ang dalaga at nagsusuka. Habang nagbibihis si Ella ay biglang pumasok si Patricia sa kwarto ng dalaga. Kitang-kita niya ang mga lumang pasa sa katawan nito. Ella, ano nangyari sa mga yan? Wala po. Sadyang hindi lang po ako maingat kaya lagi akong nagkakapasa. Sandali lang po Buntis siya. Hindi ako maaari magkamali. Habang sumusuka sa lababo, marahang pinagmamasdan ni Patricia ang katawan ng dalaga at pinakikiramdaman yon. Kung masama ang pakiramdam mo, huwag mo na lamang pilitin ang sarili mong pumasok. Okay lang po ako, tita. Kaya ko naman po. Sigurado ka ba? Namumutla ka, kaya hindi na po kasi ako pwedeng lumiban sa klase. Dahil baka po kasi... wala po. Sige po, tita. Aalis na po ako. Sige. Mag-iingat ka. Nang makaalis si Ella, sinundan pa rin yon ng tingin ni Patricia. Tumingin siya sa kawalan, sabay matamis na ngumiti at napailing-iling. Bandang 4:00 ng hapon, pagdating ni Ella galing sa paaralan, nagpaalam si Patricia na uuwi muna sa kanyang bahay dahil may importante siyang aasikasuhin. Tita, huwag na po kayong umuwi. Dito na lamang po kayo, o kaya naman po, isama niyo na lang po ako. Pero nandito naman ang tatay Kaloy mo. Siguradong pauwi na rin yon. Teka, may problema ba? Alam mo, ilang beses ko na rin napapansin na parang naiilang ka at takot ka sa tatay mo. Mayroon ka bang gustong sabihin sa akin? Bigla namang napahawak sa ulo at naduwal si Ella nung mga sandaling yon. Muntik na sanang matumba ang dalaga, ngunit agad naman siyang nasalo ng kanyang tita Patricia. Diyos ko namang bata ka, ano ba talaga nangyayari? Magsabi ka nga ng totoo, buntis ka ba? Hindi ko po alam pero mahigit 1 buwan na po akong hindi dinadatnan. Posibleng ang buntis ka, kung sakali man. Sino ang tatay ng batang yan? Meron ka bang boyfriend? Tita, si tatay po. Si tatay po ang may gawa nito sa akin. Tita, tulungan niyo po ako, nakikiusap ako. Natatakot po ako. Baka kung ano pong gawin niya sa akin kapag nalaman niya na sinabi ko sa inyo ang totoo. Paulit-ulit po akong pinagsamantalahan ni tatay at sinasaktan. Ay, Diyos ko! Bakit hinayaan mo pang umabot sa ganito? Tana, huwag ka mag-alala. Gagawa ko ng paraan para matakasan mo ang kahayupan ng tatay mo. Hindi ko akalain na kaya niyang gawin to sa sarili niyang anak. Mula ngayon, hindi ka na niya masasaktan pa. Hindi kita iiwan. Habang nag-uusap ang dalawa, ay natanawan nila ang noon ay paparating na si Kaloy. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Magbihis ka na. Magpahinga ka muna at sasabihin ko na lamang sa kanya na hindi pwedeng malaman ng tatay mo na nagdadalang tao ka. Ako nang bahala. Sige na. Nagmadaling pumasok sa kanyang kwarto si Ella at sinalubong naman ni Patricia si Mang Kaloy. Kumusta, mahal? Nandiyan na ba si Ella? Nasa kwarto niya. Medyo masama ang pakiramdam kaya pinagpahinga ko muna. Huwag mo na siyang alalahanin. Ako nang bahala sa anak mo. Baka napagod lang sa eskwela. Akala ko uuwi ka muna sa bahay mo ngayon. Gusto mo bang ihatid kita? Hindi na. Sa susunod na lang. Huwag mong alalahanin si Ella kung may importante kang dapat asikasuhin doon. Wala nga. Ano ka ba naman? Wala nang mas importante pa sa'yo at kay Ella. Sige na, magpalit ka na ng damit.
Inihanda ko na dun sa kwarto natin. Magluluto lang muna ako para sa hapunan. Napakaswerte ko naman talaga sa mahal ko, oo. Mas maswerte ako sa'yo. Ikaw na masipag at bukod tangi sa lahat ng lalaking nakilala ko. Matapos hagkan ay mahigpit niya pang niyakap si Kaloy at ngumisi yun. Mula noon hanggang ngayon, demonyo ka pa rin. Wala kang puso. Ngayon dapat lang napagbayarin na kita sa kasalanan mo. Panahon na para putulin ang sungay mo nang hindi mo namamalayan. Masayang-masaya naman si Kaloy nung mga oras na yun. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang sapat siya at totoong mahal siya ng isang babae. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na si Patricia ang nag-iisang anak ng matandang babaeng aswang na kanyang pinatay. Karaniwang aswang na may kakayahang mag-anyong hayop katulad ng aso at pusa. Si Ella naman hindi na lumabas nung gabing yon sa kanyang kwarto. Dinalhan na lamang siya ng pagkain ni Patricia. Pagsapit ng hating gabi, habang nakahiga si Patricia ay pasimple niyang sinisilip mula sa kanilang bintana ang maliwanag na buwan. Sabay nilingon si Kaloy na noon ay nababatid niyang gising na gising pa rin. Ano kaya nangyayari kay Ella? Namimiss ko na siya. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Bakit kahit anong gawin ko katawan pa rin niya ang hinahanap-hanap ko? Ay... Niyakap siya ni Patricia, sabay nagkunwaring tulog na tulog. Maya-maya, inalis niya ang kamay ng babae nang mapansin niyang humihilik na yun. Pumunta yun sa kusina at kinuha ang kutsilyo, sabay inilagay sa kanyang tagiliran. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Ella. Dahan-dahan niyang hinila ang kumot dahilan para magising at muntikan ng mapatili ang dalaga. Ngunit agad namang tinakpan ng kamay ni Kaloy ang kanyang bibig at tinutukan ng kutsilyo sa kanyang leeg. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay kung ayaw mong laslasing ko yung leeg mo. Tay, maawa po kayo. Tama na. Sige, patayin niyo na lang ako. Patayin mo na ako para mawala na rin ang batang nasa sinapupunan ko. Ang batang bunga ng kademonyohan ninyo. Anong ibig mo sabihin? Buntis ka? Oo, kaya mas gugustuhin ko pa mamatay na lang kesa mabuhay sa kahihiyan. Ano pang hinihintay nyo? Patayin nyo na lang ako. Nanginginig sa galit at nanlilisik ang mga mata. Gulong-gulo ang isipan nung mga sandaling yun. Sa ayaw at sa gusto mo, bubuhayin mo ang batang yan. Hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino kung sino ang totoong tatay niyan. Aalis tayo sa lugar na ito at magsisimulang muli sa lugar kung saan wala ni isang nakakakilala sa atin. Nakasilip sa awang ng pinto, kitang-kita at rinig na rinig ni Patricia ang mga sinabi ni Kaloy. Dahilan para hindi na magdalawang isip pa ang babae na magpalit anyo. Maya-maya lamang bigla niyang sinunggaban si Kaloy sa tagiliran. Napasigaw si Ella at nanlaki ang mga mata. Hindi yun makagalaw sa kanyang posisyon habang nakikitang nakikipagbuno ang kanyang ama sa isang napakalaking aso. Hindi isang aswang na katulad mo makakapatay sa akin. Kung noon nagawa ko ng patayin ang isa sa mga kalahi mo, ngayon kaya rin kitang patayin. Tinamaan man yon ni Kaloy ay lalo lamang yung nagwala sa galit. Kinagat siya sa tiyan at hinila papalabas ang mga laman loob. Nilingon ng aswang ang dalaga na noon ay nanginginig pa rin sa takot. Nakanganga at patuloy sa pag-agos ang mga luha. Huwag! Maawa ka! Huwag mo akong papatayin! Agad na lumabas ng pinto ang halimaw at muling nanumbalik sa normal niyang anyo. Ilang sandali lamang, naghilom din agad ang sugat noon matapos niyang lawayan.
Inayos ang kanyang sarili at pakunwari hinahanap si Kaloy. Ilang sandali lamang narinig ni Ella ang boses ng kanyang tiya Patricia mula sa kabilang kwarto. Kaloy? Kaloy! Nasaan ka ba? Oh, bakit bukas ang kwarto? Ah, Diyos ko! Ano nangyari dito? Ella, ano nangyari? Mahigpit na niyakap noon ang patuloy na humihikbing si Ella. Shh! Huwag ka nang umiyak. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Masyadong mahimbing ang tulog ko at pagising ko napansin kong wala sa tabi kong tatay mo kaya kinabahan ako at naisipan kong puntahan ka dito. Ano nangyari? Tita, may aswang. Malaking aso at nakakatakot siya. Hindi ko po alam kung bakit parang galit na galit siya kay tatay. Pero paano kung balikan niya ako? Paano kung akong gusto niyang biktimahin dahil sa batang nasa sinapupunan ko? Huminahon ka. Ang mahalaga sa ngayon ay ligtas ka. Baka kailangan lang mangyari to dahil sobra-sobra ng ginagawa niya sa'yo. Kailangan nating humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Sandali lang ha. Dito ka lang muna. Lumabas ng bahay at nagsisigaw si Patricia para humingi ng saklolo. Tulong! Tulungan niyo kami! Sakto namang nagpapahangin sa labas ng bahay si Lolo Ismael. Hindi yun makatulog sa labis na pangangati ng kanyang puwet. Napatakbo yun papunta sa bahay ni Mang Kaloy, sabay na palunuklaway nang makita ang nakasuot pantulog na si Patricia na noon ay animoy takot na takot. Manong, tulungan niyo po kami! Tulungan niyo po si Kaloy! Sinugod po kami ng aswang! Wala na ho siya! Ay, Sus Mariosep, sandali lamang at gigisingin ko yung apo ko. Papupuntahin ko siya sa barangay para makahingi ng saklolo. Lakad takbo yung umuwi at binulabog sa pagkakatulog sina Bimbo at Lola Lita. Bilisan mo, Bimbo, pumunta ka sa barangay hall. Siguradong naroon ang mga tanod o kung sino mang mahihingan mo ng tulong. May aswang raw na sumugod sa bahay ni Kaloy. Wala na raw si Kaloy. Yun ang sabi nung kinakasama niya. Ay nako, nakakaawa naman. Totoo yan, Loha. Baka naman nananaginip lang kayo. Huwag kang gagawa ng kwento, Ismael. Anong oras na hindi ka pa natutulog kaya nasisiraan ka na yata ng... Bakit ba ganyan kayo sa akin? Lahat na lamang ba nang sasabihin ko at gagawin ko ay mali para sa inyo? Oo, naging sakit ko na ang pagiging mali-mali. Pero sana naman, kahit ngayon lang ay paniwalaan niyo ako. Kung ayaw ninyo maniwala, di wag. Ako na lamang ang pupunta sa... Lo, ako na. Baka kumapano pa kayo. Kung totoo nga may pag-alagalang aswang. Sa lalim ng sugat nyo dyan sa likod ng puwet nyo siguradong... Aray, wag mo nang dagdagan ng sama ng loob ng lolo mo. Minsan lang naman niya mag-inarte, pagbigyan mo na. Gabing-gabi na. Lakad na, bilis. Halika't samahan mo ko sa bahay ni Kaloy para makita mismo ng mga mata ko kung totoo nga yan chismis mo. Lumakad sila patungo sa kapitbahay at sumama rin muna si Bimbo para masigurong totoo ang sinasabi ni Lolo Ismael. Wala pa ring imik ang matandang lalaki, ngunit nang makita ang bangkay ni Kaloy ay napakrusyon, sabay na pailing-iling. Maya-maya pa, nagsidatingan na ang mga tanod kasama ang iba pang opisyal ng barangay para rumesponde. Yun ang tumulong para maisaayos ang bangkay ng lalaking biktima. Nabalot naman ng takot at samut-saring opinyon ang mga tao sa baryong yun. Makalipas ang isang araw, matapos mailibing si Mang Kaloy, Sigurado ko, binalikan lamang si Kaloy ng kalahi ng aswang na pinatay niya noon. Siya lang naman ang sinaktan at yung dalawa niyang kasama sa bahay ay ligtas naman. Maaaring tama nga yung sinasabi mo. Baka ginantihan lamang siya. Pero kailangan pa rin natin mag-ingat. Baka mamaya ay mamihasa ang aswang at mambiktima pa ulit. Mahirap na. Buti na lamang at mabait ang kinakasama niya. Kita niyo naman kung gaano niya inaalagaan si Ella. Lakas ng loob ng batang yan. Hindi ko man lamang nakitang umiyak ng inilibingan tatay niya. Paano naman ho iiyak
Alam nyo naman ho kung paano siya binubugbog ng tatay niya nung nabubuhay pa. Baka nga nagpasalamat pa yan eh. Okay siya, napahaba ng kwentuhan natin. Teka, ano nga ba yung pinabibili ni Mrs.? Patay, nakalimutan ko na naman. Siya, babalik na lamang ako kaysa bumili na naman ako ng hindi ako sigurado. At tiyak na magagalit na naman ang napakakalmado kong asawa. Nako, Mang Ismael, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, pagchichismis lang naman talaga ang hindi niya nakakalimutan. Samantala. Ano? Masakit pa rin ba ang sikmura mo? Opo, tita. Wala na rin ho halos akong may suka. Mukhang hindi na po talaga ako makakapagtapos ng pag-aaral dahil sa lagay ko ngayon. Bakit naman hindi? Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko yung advisor mo. Magtatapos ka. 1 buwan na lang naman. At saka, hindi pa naman nila mapapansin ang tiyan mo. Hanggang kailan ko po itatago ang katotohanan sa mga tao? Ano na lang ang sasabihin nila sa akin kapag nalaman nila na nabuntis ako ng tatay ko? Hindi ko po alam kung bakit kailangan kong pagdaanan to, tita. Huwag kang panghinaan ng loob. Alam mo kasi, naniniwala ako na lahat ng nangyayari merong magandang dahilan. Alam mo ba dati, nung namatay yung nanay ko, nagdadalang tao rin ako noon sa unang kasintahan ko. Tinalikuran niya ako kaya wala akong ibang pagkukuhaan kundi si nanay lang. Kaya lang iniwan niya pa rin ako. Wala akong mapuntahan. Nagpatalo ako sa lungkot at galit dahil doon nawala rin yung batang nasa sinapupunan ko. Yun ang pinakamasakit na parte ng buhay ko, Ella. Kaya ikaw, alam ko marami pang magagandang bagay na mangyayari sa'yo. May kapalit ang lahat ng sakit at hirap na pinagdadaanan natin. Inihahanda lang tayo ng pagkakataon para sa mas magagandang bagay. Salamat po, tita. Salamat po dahil kahit hindi niyo naman talaga ako kaano-ano, itinuturing niyo akong tunay na anak. Alam niyo, iniisip ko po minsan, mahal din kaya ako ng nanay ko. Hinahanap niya rin kaya ako. Siguradong mahal na mahal ka niya. Maaaring may malalim siyang dahilan kung bakit mas pinili niyang sarili niya nung araw na iniwan ka niya sa tatay mo. Huwag mo na lamang problemahin ang mga bagay na wala ka ngayon. Nandito ako at pinapangako ko sa iyo na kahit anong mangyari, hindi kita iiwan, Ella. Mula ngayon, ako na ang nanay mo. Salamat po. Pwede ko po ba kayong tawaging nanay? Oo naman. Nanay, alam mo ba, matagal ko nang pinapangarap yan. Ikaw rin ang tumupad sa pangarap kong maging isang ina. Hindi man kita totoong anak pero sa puso ko, anak kita at nanay mo ko. Mahigpit na nagyakapan sina Patricia at Ella. Nagpatuloy pa yon sa pagkukwentuhan hanggang sa nauwi sa tawanan ang kanilang seryosong usapan. Makalipas ang 1 buwan, ilan sa mga tao sa baryong yon ay nakahalata na rin sa pagdadalang tao ni Ella. Samut-saring panghuhusga ang natanggap niya, ngunit sa pagkakataong yun ay handa na siyang harapin ang kahit na ano pang marinig at sabihin ng ibang tao sa kanya. Hindi nagkulang sa suporta at pagpapalakas ng loob ang kanyang kinikilalang ina na si Patricia. Isang gabi, bandang 12:00 na noon, pauwi si Bimbo mula sa kanyang trabaho. Isang malaking asong kulay itim ang nakita niyang sumuot sa bakod ng bahay ni Ella. Sinundan niya yon ng tingin at laking gulat niya nang makita ang pagpapalit anyo noon bilang isang normal na tao. Kumaripas siya ng takbo at halos masira ang kanilang pinto sa lakas ng kanyang pagkakakalampag. Lolo! Lola! Buksan niyo to! Ismael! Bumangon ka na! Nandiyan na nga po mo! Bilisan mo! Masakit ang likod ko at ayaw ko nang bumangon.
Sabi ng bumangon ka eh. Aray ko, bakit ka ba nananakit? Ay, babangon na nga eh. Kamot ulo at tila pasuray-suray pang naglakad si Lolo patungo sa pintuan. Nagkamot na naman ng puwet nang maramdaman ang labis na pangangati. Sabay inamoy-amoy niya pa yon bago binuksan ang pintuan. Bimbo! Hoy! Abat! Gumising ka! Ay, napano ang batang ito? Ay, lintik ang panghe! No, lasing ka ba? Bakit ka umihi sa salawal mo? Nang marinig yon ni Lola Lita, masakit man ang kanyang likod ay napilitan niyong bumangon. Tinulungan niya pa si Lolo Ismael na buhatin ang kanilang apo, papunta sa may sala at inasikaso yon hanggang sa magkamalay. Lola, salamat sa Diyos at buhay pa ako. Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ka naman na may anak. Bakit nahihi ka sa salawal at nawalan ka pa ng malay? Lola, alam ko na po kung sino yung aswang. Yung aswang na pumatay kay Mang Kaloy. Anong ibig mong sabihin, Apo? Si Patricia ho ang aswang. Yung nanay-nanayan ni Ella. Nakita ko kanina yung aso tapos pumasok dun sa bagod at pagdating sa balkonahe nakita ko naging tao yun. Si Patricia yun. Hindi ako maaari magkamali, Lola. Huminahon ka. Hinga. Ay, Diyos ko naman. Anong motibo niya para patayin si Kaloy? At kung siya nga ang aswang na pumatay, bakit patuloy niyang inaalagaan si Ella? Hindi kaya totoong chismis na buntis si Ella? Baka yun ang dahilan niya kaya nagpapanggap siyang mabait. Kung ganun, nasa alanganin din ang buhay ni Ella. Kailangan po natin siyang tulungan. Mahirap kalabanin ng mga aswang. Hindi natin basta-basta mapoprotektahan at maililigtas si Ella kung wala tayong sapat na alam para labanan ang aswang na yan. Kinikinabutan tuloy ako. Alam ko na po, kailangan natin ng tulong ng kaibigan ni Ella. Si Atoy, hindi ba't kilalang antingero yung tatay niya? Sigurado matutulungan niya tayo. Tsaka hindi niya hayaan mapahamak si Ella. Tama ka dyan, Apo. Maganda yung naisip mo. Pwede bang palipasin muna natin ang gabing ito? Magpahinga ka muna. Ako nang bahalang kumausap bukas sa tatay ni Atoy. Nako, sasabakot baka kung ano pang iba mong masabi, mapahamak pa tayo. Ako'y wala ni katiting na tiwala dyan sa bibig mo. Sobra ka naman talaga sa akin, ga. Masyado na ako nasasaktan dyan sa mga sinasabi mo, ha? Aray, ang kati talaga nitong bisit na to, ha? Ala, sige, kamot pa. Huwag kang hahawak sa akin, ha? Pag ako nahawa niyang buni mo, palalayasin kita o di kay ipapakain kita sa aswang. Kinabukasan, umaga pa lang, usap-usapan na ng mga tao sa baryo ang aswang dahil sa mga manok na natagpuan sa iba't ibang bakuran. Nanatili namang tikom ang bibig ni na Lolo Ismael at Lola Lita. Pinuntahan nila ang bahay nila Atoy. Nadatnan naman nila na nagpapanday ang ama nito. Yun kasi ang pinagkakaabalahan noon maliban sa pagiging antingero. Magandang araw po. Ano pong ginagawa niyo dito? Nandito kami dahil alam na namin kung sino ang aswang at... Ako na, Ismael. Maupo ka na lang muna. Ay, di ikaw na. Dapat pala hindi na lamang ako sumama dito eh. Nagagalit ka? Sabi ko naman, di ba ako na? Huwag na ho kayong magbangayan. Sabihin niyo na lamang po sa akin ang sadya ninyo para matulungan ko kayo. Hindi po ba't kayo yung kapitbahay ni na Ella? Oo, kami nga. Kumusta na po kaya siya? Ha? Ay, wala ka bang balita sa kaibigan mo? Nagkikita naman po kami sa school pero hindi na po kami nag-uusap katulad nung dati. Hindi ko po alam kung anong dahilan niya pero umaasa po ako na magkakaayos pa rin kami. Marami rin po akong gustong itanong sa kanya lalo na po't alam kong may malaki siyang pinagdadaanan ngayon kahit wala na si Mang Kaloy. Ay, isa pa yan sa inaalala ko kaya hindi ko matim na may mangyari pang mas masama sa kanya. Hindi na ata kakayanin ng konsyensya ko yon. Ano pong ibig niyong sabihin? Yung apo naming si Bimbo, nakita niya kagabi.
nakita niya yung nanay-nanayan ni Ella. Sigurado siya kung paano nagpalitan niyo yon. Ang inaalala namin ay si Ella, baka kasi kung anong binabalak ng Patricia niya yun sa kanya. Tanging pangontra may bibigay ko sa inyo at armas na pwede niyong gamitin para labanan yung aswang na tinutukoy ninyo. Alam niyo kasi, mula nung mapahamak ang asawa ko dahil sa minsang pakikipaglaban ko sa mga nilalang na yan, sobrang nagsisi na ako. Hindi ko nakakayanin pa na maulilang lubos itong si Atoy. Tay, kailangan ni Ella ang tulong natin. Baka siya naman ang isunod ng aswang na yon. Hindi rin tayo pwede magpadalos-dalos. Paano kung wala naman talaga masamang intensyon yun sa kanya? Ang dapat muna nating gawin, mabigyan muna natin ng babala si Ella at ikaw ang makakagawa nun. Bigyan mo rin siya ng pangontra para masigurong ligtas siya at hindi siya masasaktan ng nanay-nanayan niya. Kayo naman ho, bilang proteksyon at kung sakaling magkagipitan, magagamit niyo ho itong punyal na ito. Isa ho ito sa mainam na panlaban sa aswang. Binibigay ko ito sa inyo para protektahan ang sarili nyo, hindi para ipagyabang o di kaya'y basta-basta na lamang gamitin ng walang sapat na dahilan o para lamang pumatay ng inosente. Nagpasalamat naman ang mag-asawang matanda sa tulong na ibinigay ni Arman at agad na ring umuwi ang mga yon. Hindi naman mapakali si Atoy, kaya naman naglakas loob siyang puntahan si Ella. Sakto naman, wala doon si Patricia dahil namili yon sa bayan. Atoy, anong ginagawa mo dito? Alam kong ayaw mo na akong makausap pero kahit ngayon lang, makinig ka sa akin. Kalimutan na natin ang mga nangyari noon. Pasensya na. Kailangan ko lang talagang gawin yon dahil ayaw ko may gawin sa'yo masama si tatay. Alam kong alam mo na kung anong ginawa niya sa akin, maliban sa alam mong sinasaktan niya ako. Alam ko naman ang lahat. Hindi ko lang maintindihan kung bakit inilihim mo sa akin ang bagay na yon. Sana sa kahit ano pang paraan na itakas kita sa kanya at hindi na kailangang umabot sa punto na nabuntis niya ako. Atoy, wala ka namang magagawa eh. Nangyari na ang mga nangyari. Ngayon, alam mo na ang lahat. Alam ko na pinandidirihan mo rin ako katulad ng ibang tao rito sa baryo natin. Katulad ng mga kaklase natin na tinitingnan ako mula ulo hanggang paa na punong-puno ng panghusga. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Oo, umiwas ako sa'yo kasi yun ang gusto mo pero hindi ibig sabihin na nagbago ako. Magkaibigan pa rin tayo at kahit anong mangyari, hindi ko kaya may mangyaring masama sa'yo. Kaya makinig ka sa akin. Kailangan mo mag-ingat dahil ang totoo, yung nanay-nanayan mo, posibleng siyang pumatay sa tatay mo. Aswangan nanay-nanayan mo, Patricia. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Nagsasabi ako ng totoo. May nakakita sa kanya. At ikaw mismo makakapagpatunay kung totoo o hindi ang sinasabi ko sa'yo. Tanggapin mo lang ito. Itago mo to sa bulsa mo. Hindi ka niya masasaktan hanggat tangan mo ang anting-anting na ito. Bibigyan ka rin niya ng sapat na lakas at linaw ng kaisipan para labanan siya sa oras ng peligro. Sabi ni tatay, nakapatay ng aswang ang tatay Kaloy mo noon. Aswang ang dahilan ng pagkamatay niya, kaya posible na dumating si Patricia sa buhay niyo para maghiganti. Aalis na ako, Ella. Ramdam ni Ella na hindi nagbibiro ang kanyang kaibigan dahil sa seryosong mukha nito. Dahilan para makaramdam siya ng takot para sa kanyang sarili at maging sa bata na nasa kanyang sinapupunan. Pilit niyang pinagtagni-tagni ang mga pangyayari. Yun kaya ang dahilan kaya lumalabas siya sa gabi? Kaya sobrang tabang niya magluto at kapag ako nagluluto, hindi siya sumasabay sa akin sa pagkain. Diyos ko, huwag naman po sana. Lahat na lang ba ng taong mahal ko, tatraidorin ako? Nang makabalik si Patricia sa bahay ay nagtataka yun dahil hindi lumalabas ng kwarto si Ella. Hindi rin siya mapakali dahil pakiramdam niya ay napakainit na para siyang sinisilaban.
Hindi na yun nakatiis at pagkatapos niya magluto ay kinatok niya ang pinto ng kwarto ni Ella. Ella, anak, lumabas ka na dyan. Hindi ka ba nagugutom? Ay, ano bang gagawin ko? Hindi niya rin pwedeng mahalata na may alam ako. Bahala na. Bakit ba ganito nararamdaman ko? Bakit pakiramdam ko ako pang gumagawa ng mali sa kanya? Bahala na. Basta sa ngayon, hindi ko pwedeng ibigay ang buong tiwala ko sa kanya. Ay. Ilang sandali lamang, lumabas si Ella mula sa kwarto at nagpanggap na lamang siya na medyo masama ang pakiramdam. Hinawakan siya ni Patricia at nagulat yon nang tila ba bigla siyang napaso. Okay lang po ba kayo, Nay? Oo, anak. Okay lamang ako. Sige na, kumain ka na. Maliligo lamang ako at masyadong maalinsangan ang panahon. Ngumisi si Ella nang mapansin ang takot sa muka ng kanyang nanay Patricia. Mukhang mabisa nga ang anting-anting na ito. Huwag ka mag-alala, anak. Kung hindi ako nagawang protektahan ng sarili kong magulang, kahit buhay ko itataya ako para sa'yo, masiguro ko lamang na hindi ka mapapahamak. Hindi ako makakapayag na pagdaanan mo ang impyernong buhay na dinanas ko sa puder ni tatay. Kinagabihan, binantayan ni Ella ang bawat kilos ni Patricia mula sa mayat-mayang pagsulyap noon sa buwan. Maagang pumasok si Ella para magkunwaring matutulog na, pero nakikinig siya sa bawat kaluskos sa kanyang kwarto. Bandang 10:00 ng gabi, habang nakahiga, ay narinig niya ang yapak noon, papunta sa kanyang silid. Sinilip lamang siya ni Patricia at agad na ring umalis. Nagmamadali namang bumangon si Ella nang marinig na medyo may kalayuan na ang mga yapak. Nagpalinga-linga si Patricia, sabay unti-unting hinahaplos ang katawan niya habang nakatingala sa maliwanag na buwan. Nagulat na lamang yun nang may maramdaman siyang tusok sa kanyang tagiliran at ang sobrang init na pakiramdam na animoy malalapnos ang kanyang balat. Isa kang aswang. Totoo po ba na kayo ang aswang na pumatay kay tatay? Anong plano niyong gawin sa akin, ha? Papatayin niyo rin po ba ako? Bitawan mo ako. Pakiusap. Sasabihin ko ng totoo. Ella, anak, patawarin mo ko kung hindi ko masabi sa iyo yun. Ayokong matakot ka sa akin. Ayaw mo matakot ako o para paglaruan ako at gagawin mo rin biktima sa dulo? Hindi totoo yan. Sa kabila ng kahiyupan ng tatay mo at kagustuhan ko maghiganti dahil sa pagpatay niya sa nanay ko, na minsan hindi sumagi sa isip ko na idamay ka. Mas lalong nadagdagan ang galit ko sa kanya nang malaman kong ginawa niya sa iyo. Yun na nagtulak sa akin para patayin siya. Niligtas lang kita ng gabing yon sa kademonyohan ng tatay mo. Hindi ako masama. Oo, aswang ako. Pero hayop lamang ang kinakain ko. Hindi ko hinihingi maniwala ka sa akin, pero kung talagang sa tingin mo masama ako, sige, itarak mo ang kutsilyong yan sa katawan ko. Patayin mo ko. Minahal ko na kayo bilang tunay kong ina. Gulong-gulo na po ako. Hindi ko na po alam kung sinong dapat kong pagkatiwalaan. Anak, maaaring hindi tayo magkadugo. At oo, aswang nga ako. Buntis ka kaya isa kang malaking tukso para sa akin. Magkaiba man ang dugo na nananalaytay sa ating katawan, pero sa puso, anak kita. Napahagulhol na lamang ang dalawa at mahigpit na nagyakapan. Patutunayan ko sa iyo na wala akong masamang intensyon. Gagawin kong lahat para maging karapat-dapat na maging ina para sa iyo. Pipilitin kong makabalik sa normal. Hindi naman ako magiging aswang kung hindi ko tinanggap ang batong isinalin sa akin ni nanay bago siya binawian ng buhay. Dahil sa galit ko sa tatay mo at sa kagustuhan kong makapaghiganti, tinanggap ko yon. Ngayon,
Wala nang dahilan pa para manatili akong halimaw. Hindi ko rin naman gustong makaperwisyo pero kailangan kong uminom ng dugo at kumain ng laman loob ng hayop. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo at isara mo na maayos ang pinto. Kitang-kita ni Ella ang tuluyang pagpapalit anyo ng kanyang nanay Patricia at dahan-dahan yung tumakbo papalayo. Napahawak siya sa kanyang tiyan nang makaramdam ng kaunting paghilab dahil sa labis na takot. Sinunod niya na lamang ang bilin ng aswang. Nung mga sandaling yun, batid niya na nagsasabi ng totoo ang kanyang nanay Patricia at sa kabila ng malinaw na katotohanan, nasisiguro niyang ligtas siya at ang batang nasa kanyang sinapupunan. Kinaumagahan, pinuntahan ni Ella si Atoy sa bahay nito. Totoo lahat ng sinabi mo sa akin tungkol sa pagkatao ni Nanay Patricia, pero hindi siya masama katulad ng iniisip mo. Hindi niya ako sasaktan. Paanong hindi? Nagawa niyang patayin yung tatay mo. Hindi ba? Di pa ba sapat na dahilan yon para... Niligtas niya lang ako sa kapahamakan ng gabing yon. Kung hindi dahil sa kanya, hanggang ngayon hindi pa rin natatapos ang kalbaryo ko sa paulit-ulit na panggagahasa sa akin ni tatay. Kung talagang mabuti siyang tao at naniniwala ka mabait siya, anong pinunta mo rito? Tulungan natin siya makabalik sa normal. Gusto niya pang maging normal katulad natin. Alam ko na matutulungan tayo ng tatay mo, di ba? Meron namang paraan, di ba? Habang nag-uusap ang dalawa, ay bigla namang lumabas ng bahay si Arman na noon ay nakikinig sa kanilang usapan. Posible naman ang bagay na yan. Basta bukal sa kalooban niya na maging normal ulit at tatalikdan niya ang pagiging aswang. Meron akong kakilala na maaari natin puntahan. Mamayang gabi, kailangan mong makumbinsi ang nanay Patricia mo na pumunta dito. Mas ligtas kung dito isasagawa ang ritual, malayo sa mga tao. Ay, sana'y hindi na makarating pa sa ibang taon tungkol sa kanya. Dahil pag nagkataon, hindi lahat ng tao maniniwalang mabuti siya. Ang aswang ay mananatiling halimaw para sa karamihan. Sana'y hindi madulas si Mang Ismael sa mga nakakausap niya sa sentro. Nung araw ding yun, bago sumapit ang dilim, magkasama sina Ella at ang kanyang nanay Patricia na pinuntahan ang bahay nina Atoy. Nadatnan nila doon ang isang albularyo na magiging katuwang ni Arman sa pagsasagawa ng ritual. Ilang sandali pa, matagumpay nilang naibalik sa normal si Patricia, ngunit kailangang manatili yun doon sa loob ng 3 araw. Dahil sa labis na panghihina ng kanyang katawan. Samantala, kinabukasan, hindi makabangon si Mang Ismael dahil sa inaapoy siya ng lagnat. Halos 2 araw nang hindi nakakatayo at inaatake ng hika ang matandang lalaki. Bimbo, tingnan mo nga ang lagay ng lola mo sa kwarto. Isang araw lang na hindi ko pinayagan na lumabas at tumambay ay nilalagnat na. Sakit niya na talaga yata yan. Kapag hindi makapagchismis ay sumasama ang pakiramdam. Agad namang pumasok sa kwarto si Bimbo at kinumusta ang kanyang lolo. Lolo, kaya pa ba? Bumangon na kayo at nako, mapag-iiwanan na kayo sa balita. Ano balita? Silip-silipin mo si Ella, baka mamaya ay... Huwag niyo na munang alalahanin si Ella. Hindi naman yung pababayaan ni Atoy at ni Mang Arman. Basta kahit ano mangyari, wala kayong pagsasabihan ng kung ano mang nalaman natin, ha? Ang totoo, wala na tayong dapat ikatakot dahil hawak na ni Mang Arman si Patricia. Nabawi na nila yun mula sa pagiging aswang. Aba, salamat naman sa Diyos. Makakatulog na ulit tayo na mahimbing sa gabi. Agad namang dumugtong ang matandang babae sa sinabi ng kanyang apo at ngumiti yun. Napapahanga ako ng Patricia na yan, ha? Hindi lahat ay kayang magpakamagulang. Tingnan mo, siya pa pala itong totoong magmamahal at magmamalasakit kay Ella.
Hindi man siya swerte sa totoo niyang mga magulang, ipinaranas naman yun sa kanya ni Patricia na walang hinihinging kapalit. Makalipas ang ilang taon, nakatira na si Ella at ang anak nito sa bahay ni Patricia. Mas malaki at mas maaliwalas yun. Nag-aaral na rin noon ang dalaga sa kolehiyo sa tulong ng kanyang nanay Patricia. Naku, napakabait naman talaga ng apo ko. Gabi na. Nasaan na kaya ang nanay mo? Ay naku, mukha yatang uulan pa. Kinarga niya ang bata at tumungo sila sa may balkonahe. Napangiti naman yon nang matanaw si Ella na nakaangkas sa motor ni Atoy. Salamat sa paghatid. Mag-iingat ka. Huwag masyadong mabilis ang pagpapatakbo. Tandaan mo, isa lang ang buhay mo. Oo na. Ikis mo na lang ako sa anak ko, sa inaanak ko. I love you. Sira ka talaga. Sige na, baka abutan ka pa ng ulan. Lakad-takbong tinungo ni Ella ang balkonahe at hinagkan at niyakap ang kanyang nanay Patricia bago kinarga ang kanyang anak. Masayang-masaya ako para sa iyo, anak. Natutuwa ako dahil ang laki ng pinagbago mo. At saka, buti naman at nanumbalik na ang pagkakaibigan niyo ni Atoy. Siya naman po talaga ang naging sandalan ko. Wala naman pong nagbago kahit nung iniiwasan ko siya. Kailangan ko lang po talagang gawin yon. Alam mo, sa tingin ko, mahal ka niya. Nakikita ko yon kung paano kanya alagaan. Kung sakali man, wala naman pong problema. Mahal ko rin naman po siya pero hindi pa po ito ang tamang panahon. Gusto ko munang ayusin ang buhay ko para sa sarili ko at sa baby natin. At syempre po para hindi masayang ang lahat ng tulong niyo sa akin, Nay. Salamat, Nanay. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak. Lalo na itong napakabait kong apo. Yun! Napakaganda po ng kwentong yun ulit. Maraming salamat po ulit. Siyempre, una sa lahat, pasalamat sa lahat ng sumusuporta sa Kwentong Enteng. Ngayon, magsha-shoutout po tayo. Hello kay Lynn Ferrer TV. Hi po kay Sally Roldan, kay Mercedita Balana Reyes. Hello kay Dimples Yumi, kay Virginia Pontillas, kay Evelyn Reyes, sa Grefaldia at Zamudio family from Mary Grace Grefaldia. Hello po kay Kimberly Caballero. It's Chris F. Hi kay Mirna Alfaro, kay Cataleja Soto, kay Febe Reñada. Hello po kay Mary Ann Pesino. Shout out kay Maylene Banicio Canja. Hi kay Ryan Alba, kay Loretta Bobes at kay Elidia Bobes. Hello po kay Jessica Rojas. Hi kay Mariam Duca sa Galedo family from Rai. Hello kay I Love Traveled, kay Mea Espiritu. Hi kay Ana Hapina, kay Cola Lona sa Perez family from Kim Seca. Hello po kay Ma'am Irma Umali, kay Jasmine Castillo. Shout out kay Betty Velasco, kay Lydia Arnisto, kay Chrisjel Mamado. Hello po kay Nel Jane Suarez, kay Leilani Pimentel. Hi kay Susana Liobrera. Hello kay Isay Diaz, kay Mary Ann Yao. Hello po kay Mercy Dulce. Shout out po kay Margie Banosong, kay Josie Aniban, kay Federico Ganagana, kay Teresita Vergara. Hello po kay Connie Cacalda, kay Ami Arianda, Rowena Dayaw, Ray Buendia at Lucy Buendia. Hello po kay Ronald Bangkilan or Bangilan. Hello kay Janet Cisneros. Shout out kay Lenny De La Cruz, kay Lexi Centeno. Hello rin po kay Renzil John Lorzano. Shout out kay Resel Galope, kay Michelle Andalis, kay Edgardo Fontanilla. Hello po kay Belen Malbas. Shout out kay Kimpoy Feliciano.
Rowena Ancheta. Hi kay Manny Maniego, kay Myla Dumalag. Hello po kay Alma Naong, kay Analie Valiega, kay MGS14. Hello po kay Mel Santarisa, kay May Megs, kay Hondra Delin. Shout out kay Grace Somodio, kay Evangeline Garbin, kay Mary Ann Rivera Padilla from Larry Gumangan. Shout out po kay Abigail Dayaw, kay Seneria Lucero, kay Erlinda Sangco, kay Larcy Siriban. Shout out kay Josephine De Los Trinos, kay Don Guarino, kay Milba Oflas, kay Hiroshi. Hello po kay Cheryl Rebecca, kay Marilyn Nava, kay Carlita Nocerale, kay Mary Worth Artista, kay Minerva Caranog. Shout out kay Luis Mechdas Vlogs, kay Reyna Glenn Panayas from Glenda, Panayas. Hello po kay Nida Moreno. Shout out kay Princess Kayla Martinez, kay Jessie Chancha, kay Chester Jumawan, kay Jasmine Ali, Jocelyn Granada, Reka Jukoy, kay Mr. Ray, kay Michelle, kay Hannah Maylin Sesgundo, kay Alfreda Alano. Hello po kay Roslyn Labajo, kay Connie, Angelina Ignacio, Ronalyn Rodriguez, kay Kat Burglar Cutie, Nieves family from Monica Nieves, kay Jelian, kay Ramil Fariolin. Hello rin po kay Merlinda Balidoy, kay Ate Aya, kay Cesan de la Cruz. Hi kay Fe Pamatong, kay Tita Serrano, kay Dins Rodriguez. Hello po kay Ledeline Saligan, kay Pamela Allen. Shoutout din po kay Eloisa Formento. Hi kay Del, kay Jeneline Jacobe, kay Noemi Garcia Pabunan, kay Celia Tolentino. Hello po kay Angel Rose Cinco, kay Vanessa Musico, kay Chen Villar. Shout out kay Gemma Aquino, kay Lucille De Lima. Hello kay Dennis Lamonde, kay Sean Samuel Sebastian from Chonchamcheb. Hello po kay Aya Abogado. Hi kay Eldaps, kay Raquel Hasegawa, kay Gemma D. Shout out kay Angelina at Edelmira from Elizabeth Dungka. Hi po kay Cristal Albania, sa Camo family from Joaquin Camo, kay Nest from Japan, kay Agripina Balza. Hello po kay Lani Gervasio. Hello rin po kay Marenila Cervantes. Shout out kay Perlita Estalane, kay Judith Peñaflor, at kay Joel Marasigan. Maraming salamat po ulit sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng. Kung nasan man po kayo, mag-iingat kayo palagi, alagaan po natin ang mga sarili natin. Thank you po ulit sa inyong lahat.